Si David Thompson ay isang lalaki na may pagmamalaki, hindi lamang dahil sa kanyang propesyon at tagumpay, kundi dahil na rin sa kanyang pagkatao at prinsipyo sa buhay. Isa siyang highly successful na negosyante at pilantropo, kaya naman normal nang mapalapit si David sa kanyang komunidad. Hindi lamang sa pinansyal na paraan dahil aktibo din siyang gumagawa ng ilang community programs. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng iyon ay may isang mabigat na pasaning nagpapahirap sa kanyang puso. Ito ay nang mamatay ang kanyang asawa at anak sa isang car accident. 2 taon na ang nakakaraan. Isang trahedya na naging sugat na ng kanyang nakaraan na hindi na nagawang maghilom pa. Para malibang ang sarili sa kalungkutan ay nagpatuloy lamang siya sa kanyang ginagawang pagtulong sa kanyang komunidad sa kahit na anumang paraan. Isang araw ay waring nagbago ng bahagya ang kanyang buhay sa isang bagay na tila ordinaryo lamang sa una. Napag-alaman niya ang tungkol sa 6 na magkakapatid na batang babae na nasa edad 5 hanggang 12 taong gulang na nangangailangan ng matitirhan. May katagalan na ring nasa pangangalaga ng ampunan ng 6 na mga bata. Nakakalungkot nga lamang na walang sino man ang nagnanais na umampon sa kanila. Ito ay dahil na rin sa pisikal at mental na problemang kanilang kinakaharap. Nararamdaman din ng mga bata ang nararamdaman ni David, ang pagiging mag-isa at pangungulila. Tanging si David lamang ang may kapasidad na magbigay ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Ang desisyon ni David na ampunin ang 6 na batang babae ay seryoso sa kabila ng hirap at responsibilidad na maaaring maging hatid nito sa kanya. Alam niya ang mga hamon na pwede niyang kaharapin ay nakahanda siya na mapaglabanan ito. Ang mga batang iyon na nakaranas ng paghihirap, takot at pagkaabandona ay dinadala na din ng sugat ng kanilang nakaraan sa bawat pagkakataon. Hindi lamang pisikal na pangangailangan ang dapat maibigay ni David sa mga bata, kundi pati mental na pagsuporta para masigurong makukuha nila ang nararapat na therapy at edukasyon na nararapat para sa kanila. Ang importante ay makakaya na niyang magbigay ng maayos na kapaligiran para sa kanila kung saan sila mas gagaling at magiging maayos. Hindi naging madali kay David ang kanyang naging hamon. Hindi naging madali sa mga bata na magkaroon ng tiwala sa kanya dahil na rin sa kanilang masamang nakaraan. Mahabang oras, pasensya at matinding pagmamahal din ang inialay ni David para lamang maging komportable ang mga bata sa kanya. Minahal ni David ang mga bata. Binigay niya ang lahat ng kanilang pangangailangan. Nakasuporta siya palagi sa kanilang therapy sessions. Pero ang pinakaimportante ay nabibigyan niya ang mga ito ng maaliwalas at maayos na matitirhan. Dahil sa ginawang ito ni David, kahit papaano ay nakalimot na rin siya sa kanyang masamang nakaraan. Nakapagbigay din ito sa kanya ng dahilan para mas lumaban pa sa buhay na halos mawala sa kanya. Dahil sa ginawa niyang pag-ampon at pagpapatira sa 6 na bata, ay nagawa din niyang hilumin ang sugat ng kanyang nakalipas. Ang karanasang ito ay nagpapakita sa kanya na ang pagmamahal ay walang hangganan at ang pamilya ay pwedeng mabuo sa hindi mo inaasahang paraan. Si Emily, Grace, Sarah, Lily, Emma at Ava ay maayos na at masaya ngayon nang dahil kay David at ng kanyang mapagsuportang komunidad. Ang mga batang babae na may kanya-kanyang hamon sa buhay at responsibilidad ay nagawang magkasama-sama dahil sa pare-parehas nilang naging karanasan noon at pangangailangan sa pagmamahal. Si Emily, ang pinakaate sa mga batang babae, ay nakakadama ng bahagyang responsibilidad na protektahan ang mga mas nakababata sa kanya at hindi magtiwala sa mga bago niya pa lamang na nakikilala. Si Grace ay napapaharap sa hamon ng kanyang anxiety. Si Sarah naman ay na-diagnose na may ADHD. Kaya naman nangangailangan ito ng labis na pagsuporta sa kanyang pag-aaral. Ang artist naman sa kanila na si Lily ay napapaharap sa kanyang self-esteem issues. Ang bunsong si Emma ay sadyang mahiyain at tahimik, kabaliktaran ni Ava na mahilig makihalubilo sa iba para mapaglabanan ang sugat ng kanyang pinagdaanan. Nagsagawa ng mga hakbangin si David para masiguro ang kaayusan ng mga bata. Nagawa niyang may enroll sila sa isang malapit na eskwelahan na kilala sa mapagsuportang kapaligiran nito. Matapos kilalanin ang pangangailangan nila sa dagdag pang suporta, ay nag-hire din si David ng isang magaling na tutor para sa mga bata nang makatulong din sa kanilang pag-aaral. Sinisigurado rin ni David na natetherapy ng regular ang mga bata
para sa tuluyan nilang pagtakas sa kanilang nakaraan. Normal sa 6 na bata ang maging mailap sa mga bago pa lamang nilang nakakasama o nakikilala dahil na rin sa hindi nila magandang nakaraan. Sadyang dahil lamang sa dedikasyon, pasensya, pag-aalaga at pagmamahal ni David ay nagawa niyang may panalo ang kanyang sarili sa puso ng kanyang mga ampon na itinuturing na niyang parang tunay niyang mga anak. Naipadama ni David sa mga bata na nasa ligtas sila at mapagmahal na kamay at wala na silang dapat na ikatakot. Kaya naman, dumating na rin sa punto na kinonsidera na rin si David ng mga bata bilang kanilang ama. Ang nauna sa pagtitiwalang ito ay si Emily dahil nakita niya at nadama ang pagmamahal na ibinibigay ni David sa kanila at ang nagiging pasanin nito para lamang maibigay ang kanilang pangailangan. Pagkatapos noon ay gayon na din ang nadama ng iba pang mga bata. Nakatulong din ito sa mga bata para mas maging masinop at aktibo sa kanilang pag-aaral. Naging mas dedikado na si Lily na mas mapagsanayan pa ang kanyang husay sa pagguhit. Si Emma ay nagagawa ng makipaghalubilo sa iba at magkaroon ng ilang kaibigan. Si Ava naman dahil sa pagsuporta ni David ay nagawa ng maghilom sa masama niyang nakalipas. Para sa mga bata ay hindi lamang isang caregiver si David para sa kanila, kundi higit pa sa pagiging isang ama. Isang ama na po pwede nilang kahangaan at tularan sa kanilang paglaki. Habang si David naman ay mga anak na ang turing sa kanila. Sila ay nakabuo ng isang masayang pamilya na inakala nila noong malabo nang mangyari. Ito ay dahil sa pagmamahal, respeto na kanilang nadama sa bawat isa. Nang dahil dito ay sabay-sabay silang naghilom at naging maligaya. Paglipas ng panahon ay nagsisilakihan na rin ng mga bata. Si Emily na mapagprotekta ay naging isang dalaga na may malakas na kumpiyansa sa sarili. Naging matagumpay ang edukasyon ni Emily na naging role model pa para sa kanyang mga nakababatang kapatid. Si Grace na dati naghihirap sa kanyang anxiety ay nakakayanan ng kontrolin ang kanyang nararamdaman at maging isang aktibong participant sa kanyang school drama club. Si Sarah na madalas noong mapaibabawan ng kanyang ADHD ay natuto ng gumawa ng mga estratehiya na tumutok at maging angat sa kanyang paboritong mga subject. Si Lily na madalas talunin ng kanyang self-esteem ay nagsimula ng magtiwala sa kanyang talento at kakayanan sa puntong kaya na niyang manalo sa isang local art competition. Si Emma na noon ay mapag-isa ay madami na ngayong mga kaibigan lalo na sa eskwela. Si Ava naman ay nakakadama na ngayon ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapiano. Si David ay talaga namang naliligayahan para sa mga bata at sinusuportahan sila sa lahat ng posibleng paraan. Dumadalo siya sa kanilang school events at pinupursige ang mga bata sa mga aktibidad na kanilang kinahihiligan. Magkakasama din silang magkasiyahan sa bawat achievements na nararanasan ng kahit sino man sa kanila. Labis na nagpapasalamat ang mga bata sa pagmamahal at pag-aalagang ibinibigay sa kanila ni David na nagbigay daan para maging maayos at masaya ang kanilang buhay. Maging ang mga tao sa kanilang komunidad ay masaya at nagugustuhan ng mga bata, kaya naman madami ring naging kaibigan ng magkakapatid sa kanilang lugar. Dito nagkaroon si Emily ng mga kaibigang babae na nakikibahagi sa kanyang pagkahilig sa literature. Si Grace naman ay nakatagpo ng mga mapagsuportang mga kaibigan sa drama club. Si Sarah ay nakibahagi na sa science club ng kanilang paaralan at nagkaroon ng kaibigan na may kaparehas na pagka-interes sa mundo kagaya niya. Nagawa namang makatagpo ni Lily ng community para sa mga binata at dalagang artist na mas nagpatibay pa sa kanyang pagtitiwala sa sarili. Nagkaroon si Emma ng kaibigan sa kanyang klase habang si Ava naman ay nakibahagi na sa isang music group kung saan nakakilala siya ng iba pang mga taong mahilig sa musika. Ang pagsasamahan ni David at ng mga bata na itinuturing na niyang anak ay mas nagiging matibay pa sa pagdaan ng panahon dahil sa respeto, pagsuporta at pagmamahal na ipinapadama nila sa isa't isa. Dumating na rin sa punto na ang magkakapatid ay nagkaroon ng iba't ibang nais na landasin sa buhay. Si Emily ay nag-iisip ng makapagkolehiyo para mas matuto pa ng literature. Nagpursige naman si Grace sa kanyang karir sa pagteatrong. Si Sarah na interesado ng maging scientist. Si Lily ay nangangarap na maging kilalang artist. Si Emma ay nais ng maging guro, habang si Ava naman ay nangangarap na maging kilalang pianista sa kanilang bansa. Sinuportahan ng magkakapatid ang bawat isa na mas pinagtitibay pa ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Isang araw
ay nakatanggap si David ng liham na siyang magpapabago sa buhay ng mga bata habang buhay. Ito ay mula sa isang babae na nagsasabing ina ng mga bata. Sa liham ay sinabi niyang napilitan lamang siyang maipaampon ng magkakapatid dahil sa kanyang mapang-abusong asawa. Simula noon ay hinanap na niya umano ang mga ito. Sinasambit din ng babae sa liham ang kanyang labis na pagsisisi at kakulangan sa magkakapatid bilang kanilang ina. Si David ay natigilan sa revelasyong kanyang nabasa. Naguluhan siya sa kakaisip kung kailangan ba niyang masabi ito sa mga bata o panatilihing sikreto na lamang. Alam niya na ang revelasyon na iyon, kung sakaling malaman ng mga bata, ay tiyak na magpapabalik sa sugat na matagal na nilang napaghilom at babagabag na naman sa kanilang alaala. Pwedeng masira nito ang pundasyon ng pamilyang kanilang binuo ng magkakasama. Gayunpaman, alam ni David na karapatan pa rin ng magkakapatid na malaman ang patungkol sa kanilang ina. Agad kinausap ni David ang kanyang dalagitan ng mga anak para sabihin ang kanyang nalaman. Sila ay naguluhan at talaga namang nabigla. Nagkaroon sila ng magkakahalong emosyon sa kanilang tunay na ina at tila naguluhan sa kung anuman ang pwedeng mangyari. Ang mga bata ay nagkaroon pa rin ng sama ng loob sa ginawang pag-aabandona ng kanilang ina, habang si Sarah naman ay nais itong makilala at personal na makausap. Tanging si Ava lamang sa magkakapatid ang nasasabik na muling makasama ang kanilang ina. Sa kabila ng magkakaibang opinyon ng mga magkakapatid, sa bandang huli ay napagtanto rin nila na ang kanilang ina ay naging biktima lang din naman ng pang-aabuso, kung saan ginawa lamang nito ang siyang nararapat para sa kanilang kaligtasan. Ang dapat na ipagpasalamat nila ngayon ay ang pagkakaroon nila ng isang butihing ama sa pagkatao ni David na siyang nagsilbing magulang sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Ito ay magsisilbing pinakaimportanteng sandali sa buhay ng magkakapatid. Kaya naman, napagdesisyonan nila na magkaroon ng komunikasyon sa kanilang tunay na ina at kay David na siyang tinuturing nilang ama sa ngayon. Nagawa nila na makausap ang kanilang ina na taos-puso namang humingi sa kanila ng kapatawaran. Nagsimula silang buuin ang kanilang relasyon at natulungan para suportahan ng isa't isa. Masaya si David sa katatagan at pagpapatawad na ipinakita ng kanyang mga anak. Sa ngayon ay mas naging masaya pa ang kanilang pamilya na mas pinaliligaya pa ngayon ng pagtitiwala at pagmamahal.